Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sila. Water cannon, kind of guard. Busog ka sa balita. Dito sa Balitang High. Arestado ang 5 miyembro umano ng Gapos Gang na nambiktima sa isang bahay sa Marikina. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng pera, alahas at mga gamit ang natangay ng mga suspect na nagpanggap raw ng mga pulis at taga National Bureau of Investigation. Balita hatid ni EJ Gomez. Lumabas ang 3 lalaki mula sa nakaparadang itim na van sa bahagi ng Marcos Highway sa Marikina. Ang mga lalaki, mga miyembro ng Gapos Gang ayon sa pulisya. Ito yung nakita-kita muna sila bago pumasok dun sa bahay. Nandiyan na sila lahat na 8. Dumating ang isa pang kotse na sinakyan ng 3 lalaki. Lumabas ng parking area ang van, kasunod ang kotse na sinakyan ng mga lalaki. Pasado 1:00 ng madaling araw nang makarating sila sa Barangay Concepcion 2. Dito na part, sir. Dito sa dulo, sir. Diyan nag-stop yung sakyan. Then bumaba na sila dyan, sir. Kasi wala pa silang suot nun na balaklava. Dito na sila nagsuot, sir, din naglakad. Di na nakunan sa CCTV pero ang mga lalaking nakatakipang mukha pumasok sa bahay ng isang negosyante ayon sa pulisya. Nagpanggap daw ang Gapos Gang na alagad ng batas, bitbit ang isang peking search warrant. Nung pinapakita nila yung dokumento na search warrant is napakilala sila bilang police, NBI, sa SWAT. Pagpasok nila, agad-agad nilang pinutol yung kawad ng wifi na nagkokonekta sa CCTV ng bahay at ginapos yung mga nandun sa loob ng bahay. Ang 8 biktima sa loob ng bahay, iginapos daw gamit ang cable ties. Tinutukan din daw sila ng baril ng mga sospek. Base sa pahayag ng mga biktima sa pulisya, pwersahang pinabuksan ang isang vault na naglalaman ng 300,000 piso. Sa pilitan din daw pinagsend ng pera ang isa sa mga biktima gamit ang kanyang online wallet. Nang makatsyempo gamit ang cellphone, nakahingi ng saklolo sa pulisya ang isa sa mga biktima. Pagdating po namin sa area, on progress yung yung robbery. Then after a split seconds lang, palabas na sila. Tinangka pa raw gamitin ng mga sospek ang sasakyan ng pamilya ng biktima. Agad silang tumakbo, may pulis. Kaya nag-isip kagad ako na hindi legitimate operation yon. Nakipaghabula ng mga sospek sa pulisya. 5 sa 8 miyembro ng Gapos Gang ang naaresto. Nakumpiska sa kanila ang ginamit na cable cutter, cable ties, duct tape, 5 cellphone, isang mamahaling relo, 4 na sumpak, isang 9mm na kalibre ng baril at mga ginamit nilang bonnet pantakip ng mukha. Basin sa pahayag nila sa pulisya, July 8 sila nagtungo sa Marikina mula Nueva Ecija para manmanan ang target nilang nakawang bahay. Na sabi nga po nila dahil parang extra income, dahil nga sabi nila is mag-back up. Dahil pag naging successful na mahuli yung ating huhulihin, mayroon silang kaagad na bayad na 20,000 pesos each. Kaya naman sumama daw sila. Sasampahan ng mga sospek ng reklamong robbery with violence against or intimidation of persons, usurpation of authority, slight illegal detention, falsification of public documents, at illegal possession of firearms and ammunition. Natangay naman daw ng 3 nakatakas na sospek kabilang ang itinuturong mastermind, ang vault na may pera, mga alahas at isang cellphone na aabot sa 3.4 milyong piso ang halaga. Hindi titigil ang Marikina City Police Station at buong puwersa ng Eastern Police District para kayo ay tugisin, para kayo ay kasuhan at hindi kami hihinto hanggat hindi kayo nakukulong. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Nasa Philippine Sea na ang bagong binabantayang bagyo, ang bagyong Josie. Namata niya ng Pag-asa 1,070 kilometers silangan ng southeastern Luzon kaninang alas 8. Humina ang bagyo bilang tropical depression. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, lubhang malayo ang bagyong Josie kaya walang nakataas na wind signals sa bansa. Base sa latest forecast, hindi maglalandfall ang bagyo. Sa mga susunod na oras ay lilihis na ito at lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Ayon sa Pag-asa, hindi nito mahahatak o mapalalakas ang hanging habagat.
Sa kabila niyan, magpapaulan pa rin ngayong Martes ang habagat sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Maayos na panahon naman ang aasahan dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, pero pinaalerto pa rin ang lahat sa mga posibleng local thunderstorm, lalo na mamayang hapon o gabi. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang panig ng Zambales. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11:52 ngayong tanghali. Samantala, isang bagong low pressure area ang namuo sa West Philippine Sea. Namata niyan 820 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. May medium chance na maging bagyo ang nasabing LPA, pero hindi papasok sa PAR at wala ring magiging epekto sa lagay ng ating panahon. 23 ang latest na bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 22 dyan ang subject for validation at isa ang kumpirmado. 8 naman ang sugatan. 16 naman ang nawawala. Inate ang nasa mahigit 100,000 pamilya naman ang naapektuhan. Pinakanapuruhan ng pagbaha ang Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Maging ang ilang rehiyon sa Visayas at Mindanao. Habang tinate ang nasa mahigit 3 milyong piso ang halaga ng pinsala ng mga infrastruktura. Ilang beses nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon kagabi. Sa kuha ng kamera ng PHIVOX, makikita ang paglabas ng lava mula sa bunganga ng bulkan. Pati na ang pagbulusok nito kasama ang mga bato. Sa iba pang kuha, makikita ang pagbuga ng mga abo, usok at mga bato. Ayon sa PHIVOX, nagkaroon ng minor strombolian activity na isang uri ng pagsabog ang bulkan. Ito ay paulit-ulit at banayad hanggang katamtaman na pagbuga ng gas at lava. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Sa July 20, pinahaharap ng Senate Impeachment Court si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kasunod yan ang hiling ng prosekusyon sa korte na payagan si Matibag na tumistigo ng mas maaga dahil may dadalawan siyang regional summit sa Bangkok, Thailand sa July 21 at 22. Una yung hiniling ni Matibag sa prosekusyon. Sa pag-aproba riyan ni Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, sinabing kung hindi matatapos ang pagsalang ni Matibag sa July 20, ipagpapatuloy yun sa susunod na trial date hanggang sa makompleto ang examinations. Inaasahan naman ngayong araw, haharap sa Impeachment Court si Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Huli kam sa Infanta, Quezon. Tumatawid sa pedestrian lane ang lalaking senior citizen na yan sa barangay Gumian nang bigla siyang mabundol ng isang van. Sa lakas ng impact, tumilapon ang lalaki sa kalsada at nagtamo ng mga sugat. Ayon sa pulisya, galing ospital ang lalaki at pauwi na sa general na car nang mangyari ang aksidente kamakalawa araw ng Linggo. Sabi naman ng driver ng van, nag-aalangan tumawid ang lalaki kaya hindi siya agad nakapagpreno. Nagkaareglo na ang driver at ang lalaki. Nangako raw ang driver na sasagutin ang pampagamot ng lalaki. Hindi raw maituturing na freedom of speech lang ang pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay Attorney Jeremy Lotok, ang nanguna sa investigasyon ng NBI sa online press conference ng BICE noong November 2024 sa kanyang pagharap sa impeachment trial kahapon. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sumalang bilang pangalawang witness ng prosecution si Attorney Jeremy Lotok. Bukod sa pagiging dating hepe ng Cybercrime Division ng NBI noong 2024, si Lotok ang head ng investigation team sa isang online media briefing ng BICE noong November 23, 2024. Sa naturang media briefing, nabanggit ng BICE na may nakausap na siyang tao para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung ipapapatay raw siya. The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Is this contained in your investigation report? Yes, sir. What made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo.
Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. The Vice President was furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Isa-isa namang inilista ni Lotok ang 7 timestamp ng naging pagmumura ng bise. Why is this a factor in classifying her threats as serious and real? Yes, Your Honor, it's very much factor because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment? Or were they really serious? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances. Dagdag ni Lotok, para sa kanya ay nakababahala ang naging pahayag ng bise. Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Mati-trigger ho ngayon yung instruction, and then papatayin ngayon yung, God forbid again, ang Presidente, Lisa Marcos, ang former Speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakahanap pa raw sila ng iba pang video bago pa man ang November online press conference. Nakita raw nila ang isang press conference noong October 18 ng parehong taon sa Facebook page ng Office of the Vice President. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Maging ang ilang bahagi mula sa November 23 press conference ipinakita sa Senado. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ano yung significance ng 3 comparisons nito sa investigasyon nyo? Based on these patterns and consistencies in the utterances made by the Vice President, it appears that these statements have tendency to stir up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community. At nang tanungin ng private prosecutor si Lotok tungkol sa depensa ng Vice President na freedom of expression lamang ang kanya naging pananalita. 3 reasons, Your Honor. When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill, the highest official of the land, the First Lady and the former Speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's number one. Number two, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech,
if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Matatandaang nagsampa ng reklamo ang NBI sa Justice Department na nagsagawa naman ng preliminary investigation. Based on your affidavit of investigation, did the Vice President commit a crime? Based on our Objection, findings. Your Honor, leading. Based on your investigation, Attorney Loto, Yes, sir. was Yes, there Your Honor. enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, ha? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that. Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Nang questionin na ng mga Senator Judge si Loto, tinanong siya kung nakitaan ba nila ng motibo ang bise para sa kanyang mga umunay pagbabanta. What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and two other people? Meron po bang kayong nakitang motibo? Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya, and then at the same time pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So parang nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente. Sa isang punto rin ay tila nagkasagutan sina Senator Judge Amy Marcos at Lotok dahil sa ilang typographical errors sa mga dokumentong isinabmit nila sa impeachment trial. November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President. Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso. No, Your Honor, I believe that's a typo yung date. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Nausisa rin ng ilang senator judge sa impeachment trial kahapon kung may kinontrata nga bang hitman si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Jeremy Lotok na dating head ng NBI Cybercrime Division at ngayon Regional Director ng NBI BARM, walang validated na impormasyong may kinontrata ngang hitman ng bise para ipapatay ang Pangulo, First Lady at si dating House Speaker kung ipapapatay raw siya. Pero kahit walang natuntun na hitman, hindi raw ibig sabihin yan, ani Lotok, na wala nang basihan ang kasong grave threats laban sa Vice Presidente. Sabi naman ng defense team, maglalabas sila ng ebidensya para patunayang walang kinausap na assassin ng Vice Presidente para ipapatay ang Pangulo at ilan niyang kaanak. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Grave threats can be committed with or without condition. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman? No, we are denying that, Your Honor. Patay ang tatlong magkakaanak ng mga kuryente sa kanilang bahay sa Solano, Nueva Vizcaya. Ang mga biktima ay isang barangay tanod at kanyang mag-ina. Kwento ng kapatid ng tanod, natagpuan niya ang tatlo na magkakadikit sa kanilang bakuran. Nagsabit daw ng damit ang tanod sa isang bakal na alambre matapos maligo. Dumampi raw ang alambre sa live wire kaya siya nakuryente. Sinubukan siyang tulungan ng asawa at anak pero nakuryente rin sila. Sabi ng barangay officials, handang magbigay ng tulong ang barangay sa mga nasawi. Pinaiimbestigahan sa Senado ang mataas at maling paniningil sa kuryente.
Kasunod ito ng mga reklamo ng ilang consumer sa maling reading ng kuryente sa kanilang electric bill mula sa Meralco. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros sa panayam ng unang balita sa unang hirit, kapag na-refer na ang Senate Resolution number 509 sa Senate Committee on Energy, hihilingin niya agad ang pag-schedule ng pagdinig nito. Kulang anya ang proteksyon ng Energy Regulatory Commission para sa mga consumer. Kailangan daw itong maipaliwanag ng ERC at ng electricity providers. Susubukan ng GMA News na kunan sila ng pahayag. Itinutulak din ni Ontiveros ang pagpapatupad ng disconnection freeze policy o ang hindi muna paniningil sa customer habang nire-resolve pa ang malian niyang electric bill. May mga hiwalay na resolusyon naman sina Senator Bam Aquino at Senador Ping Lacson para imbestigahan ang napakataas na singil ng kuryente. ERC is supposed to be pro-consumer. Yes. Kaya lang baliktad, di ba, ang nangyayari. Ang ERC pa ang nagsabi na kailangan daw munang bayaran ang disputed amount bago ma-process ang reklamo sa maling meter reading. Eh bakit consumer yung mag-a-adjust? Epektibo na ngayong araw ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Hiling ng ilang motorista sa gobyerno, pangmatagalang solusyon sa gitna ng patuloy na pagmahal ng langis. Balitang hatid ni James Agustin. Para hindi abutan ng taas presyo sa diesel, nagpakarga muna ang jeepney driver na si Marlon bago bumiyahe sa rutang Muñoz Pier. 200 piso ang pinakarga niya dahil ito lang ang hawak niyang pera. Mahirap po talaga dahil napakahirap na rin unang biyahe ngayon. Hindi kagaya ng dati. Ngayon, halos hindi na kami kumikita. May ilang jeepney driver namang walang ekstrang pera, gaya ni Rio. Kaya pagkakasyahin muna ang diesel sa 2 ikot sa rutang Pantrangco Muñoz. Dagok na naman po. Mahirap na naman po sa biyahe. No choice, magtsatsaga po. Magdadagdag po ng oras sa biyahe, imbis na 8 hours o 10 hours lang po na biyahe, magiging pwedeng 12 hours na po. Hanggang 4 pesos and 60 centavos per liter ang taas presyo sa diesel, habang 1 peso ang dagdag sa gasolina epektibo ngayong araw. Humabol din sa pagpapakarga ang tricycle driver na si Ral. Malaki na raw ang nabawas sa kanyang arawang kita dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Mahal ng bili niya yun, tapos taas ng gasolina. May mga pinag-aaral pa po kami. Sabi ng mga driver, maganda kung magkakaroon ulit ng ayuda ang gobyerno, pero mas hiling nila ang pangmatagalang solusyon. Sana, wala naman nila yung presyo na bumaba naman para kahit pa paano makakaluwag kami mga driver. Sana tugunan yung gasolina para at least kahit paano bumaba. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Tuesday latest, mababalot ng tensyon ng Task Force Firewall dahil sa nalalapit na pagtutuos ng mga karakter ni Kylie Padilla at Cheska Fausto. Sa episode kagabi ng series, nalaman na ni Isa, played by Kylie, ang secret affair ng kanyang asawang si Martin, played by Luis Ontiveros. Pero hindi pa na-reveal na si Leila, played by Cheska Fausto, ang mistress ni Martin at kanilang team member. Abangan yan sa episode mamayang gabi. Chika ni Kylie at Cheska, inabot sila ng ilang oras sa kanilang fight scenes na hindi basta-basta. Ang isa pang tanong, paano na kaya ang Team Firewall kung magkaaway ang dalawang lady agents? Dahil si Leila yung attorney and of course siya yung weapon expert. So if you just think of that, syempre mababali talaga yung grupo. Abangan ninyo kung mawawala ba talaga siya sa Firewall o hindi. Yun din ang gusto ko ma-observe ng mga tao na behind all the drama, in the end, magka-teammate pa rin si Isa and Leila. And you'll see why. Patay ang isang lalaki matapos malunod habang tinatangka niyang iligtas ang 2 bata na unang tinangay sa dagat sa Iligan City. Ayon sa Iligan City Police, unang nai-report ang pagtangay sa mga bata habang naliligo sa isang beach resort sa Santa Filomena. Sumaklolo agad ang mga magulang at ilang nasa beach, kabilang ang biktima. Nasagip ang mga bata pero natagpuan namang patay ang lalaki. Naiuwi na sa kanyang mga kaanak ang labi ng nasawing biktima. Huli kamang pananakit ng isang barangay tanod sa 2 minor de edad na sangkot umano sa pagnanakaw sa Dagupan, Pangasinan. Sa video, kita ang 2 minor de edad na nakaupo. Lumapit ang barangay tanod at hinampas sa balikat ang isa sa kanila. Sunod niyang nilapitan ang isa pang minor de edad na kanya namang
sinabunutan. Inalmahan ng mga magulang ang pananakit sa kanilang mga anak. Sana raw ay inayos ang problema sa maayos na paraan. Hindi rin daw nila kinukonsinti ang ginawa ng mga anak. Suspendido ng 3 buwan ang sangkot na tanod. Paliwanag daw niya sa kanilang barangay chairman na dala siya ng emosyon. Sa record ng barangay, ilang beses nang inireklamo ang 2 minor de edad dahil sa pagnanakaw. Sa social media post ng alkalde ng lungsod, sinabi niyang may tamang proseso na dapat sundin kapag mga minor de edad ang sangkot sa pagkakamali. Inirereklamo ng ilang taga Mandaluyong na kulang sa timbang ang dapat sanay 10 kilo ng bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng gobyerno. Ang supplier ng bigas, blacklisted na ng Mandaluyong LGU. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Kumalat na sa social media nitong weekend ang mga bigas na naunang pinamahagi sa Mandaluyong sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Nakalagay kasing reklamo ng ilang nakatanggap, 10 kilo dapat ang bigas, pero nang timbangin, 8 kilo lang. Ang 72 taong gulang na ginang na ito, excited sa bigas na natanggap sa Barangay Highway Hill sa Mandaluyong City. Pero nang ipatimbang sa kanyang mga kapitbahay, natuklasan din niyang kulang ito ng 2 kilo. Ngayon lang nalaman. Ngayon nyo lang nalaman yan. Kailan binigay sa inyo to? Ngayon, kanina lang. Kanina lang. Hindi kayo nagduda na kulang? Hindi. Kasi medyo Hindi naman namin iniisip na mga kulang yan. Hindi na nagustuhan ng kapwa niya senior citizen ang nangyari. Mali talaga. Dapat isakto. Nagpunta kami sa barangay kung saan naabutan namin isa-isang tinitimbang ang mga nakapack na tig 10 kilong bigas. May mga nagrereklamo nila kasi sa kanila. Ayon sa mga taga-barangay, ibinabagsak sa kanila ang mga sakong ito galing City Hall na actually nakaselyado. At may laman itong tig 5 sakong tulad nito na naka-indicate na naglalaman ng 10 kilo. Pero nang timbangin, kulang din. May tama yung sako niya, may butas. Yung may mga butas sa sako, yan po yung kulang sa timbang. Yun, malamang, ito na yun. Kaya nga tayo nagtataka, ba't lumalabas na 9 kilos lang eh? Yung iba po may Kasi, kilo lang. kasi ang nakalagay talaga doon sa sako niya, 10 kilos. I'm very sorry that this has happened, pero alam nyo naman, there's no perfect project. Kakasama lang ng loob na maski na gaano kaganda ang proyekto, ay sinasabotahin ng mga ibang tao. Ang Bawat Bayan Makikinabang ay isang national program ng Administrasyong Marcos na layong palakasin ang mga local government units at madala ang direktang suporta ng gobyerno sa mga mahihirap at mga vulnerable. Ang mga pamamahagi ng bigas na bahagi nito ay ginagawa rin sa iba pang barangay sa buong bansa. Katunayan, mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang namahagi ng bigas sa isang barangay sa Mandaluyong din. Kaya nagsalita na ang palasyo sa issue. Hindi po ito na naisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Nakipag-usap na rin umano ito sa Mandaluyong City Hall na nakakaalam-an niya sa nangyari. So ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na nakakuha ng 8 kilos. Bibigyan ng additional na 10 kilos na bigas. At hindi na babawiin ang una na ibigay na mga 8 kilos lang. Sabi naman ng City Hall na namamahala sa pagkuha ng di pinangalanang supplier, lumabas sa kanilang investigasyon na hindi lalampas sa 50 sa 29,500 na sako ng bigas ang nabawasan. Ang sinisisi umano ng supplier ng bigas ay ang kanilang driver at pahinante. Umamin yung isa sa driver o yung pahinante. Talagang tinanggal niya na yung driver at yung sa pahinante. And then, sabi niya sa akin, whatever problem daw, ipasa ko sa kanya. Kumbaga, papalitan niya or magdadagdag siya. Hindi ito sapat ayon sa alkalde. Hindi enough yan na basta mo lang mapapalitan, sorry na lang. Kailangan kang managot kasi hindi po pwedeng kami lang lahat ang sasagot. Blacklisted na ngayon ang nasabing supplier sa City Hall na hindi namin makuhanan pa ng panig dahil hindi pinangalanan ng City Hall. Ang LGU po ay nagdesisyon na i-blacklist ang supplier at may isinasagawa na rin po silang pag-iimbestiga patungkol po dito. Marisol Abduraman para sa GMA News.
Ginawaran ng presidential citation si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang pagbalik sa bansa. Mataas na papuri ang natanggap ni Alex mula kay Pangulong Bongbong Marcos sa homecoming reception para sa kanya sa Malacanang. Sabi ng Pangulo, kahanga-hanga ang ipinamalas ni Alex, lalo na ang kanyang dedikasyon at tibay ng loob. Ipinapakita rin daw ni Alex ang lahat ng dapat ipagmalaki bilang isang Pilipino. Nagpasalamat si Alex at anya, dadalhin niya ang Pilipinas saan man siya makarating. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. I promise that I will continue to represent the Philippines in the best way that I possibly can. Maraming salamat po. We are all, 110 million of us, we are all here behind you, willing you on to greater success. If there's anything that we can do to help you even further, just say so, you have it. Pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Para yan sa 2 counts ng cyber libel na isinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. noong Marso. Kaugnay ito sa sinabi ni Baligod at ng kanyang mga kliyente na nag-deliver daw sila ng male-maletang pera sa bahay ni Chu Laurel sa isang exclusive village sa Makati. 20,000 pesos ang itinaktang piyansa ng korte kay Baligod. Naon na lang tinawag ni Chu Laurel na gawa-gawa at puro kasinungalingan lang ang mga sinabi ni Baligod at ng 18 nagpakilalang dating tauhan ni Ko. Sa isang Facebook post, kinumpirma ni Baligod na natanggap niya ang warrant of arrest kahapon. Sinabi niya hindi raw siya nakatanggap ng sapina at hindi rin nakapagsumite ng kontrasalaysay bago na iakyat sa korte ang kaso dahil malian niya ang address na ibinigay sa piskalya. Gaya sa MRT, pwede na rin ang cashless payment sa Light Rail Transit o LRT Line 2. Kung kayo ay may debit o credit card o kaya QR code mula sa e-wallet, pwede nyo nang itong i-scan sa turnstiles sa LRT2 stations para makapagbayad ng pamasahe. Paraan daw yan para maiwasan ang mahabang pila sa ticket booths. Ang LRT2 ay bumibiyahe mula Recto sa Maynila hanggang Antipolo sa Rizal at pabalik. Plano na raw isunod ang cashless payment option sa LRT Line 1. Sa Malabon naman, namamahagi ng tig sa 10 kilo ng bigas para sa programang Bawat Bayan Makikinabang ng pamahalaan. Pinangunahan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos. 3,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng bigas. Naroon din si Malabon Mayor Jeannie Sandoval at Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora. Nitong mga nakaraang linggo, iba't ibang lungsod sa Metro Manila ang pinamahagian ng bigas. Kaugnay sa tinakbo ng impeachment trial at iba pang issue, kausapin natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good morning Rafi, good morning sa lahat ng ating mga kababayan at sumusuporta sa inyong programa. Good morning. Opo. Duda raw po yung defense team sa impartiality ng investigasyon ng NBI tungkol kay Vice President Sara Duterte since ang NBI ay under ng DOJ na under naman ng Office of the President. Ano pong reaction nyo dyan? Unang-una naman, lawyer naman sila at alam naman nila kung ano ba yung mandato ng NBI. At alam naman din nila ay Department of Justice. So, saan sila duda doon? Kasi hindi naman maikakaila na totoo naman nagkaroon ng pagsasalita at pagbabanta ang Vice Presidente laban sa Pangulo, kay First Lady at kay dating House Speaker. So ano pang ikakaila doon? Kitang-kita na ng taong bayan kung ano ba ang ginawa ng Vice Presidente. So ano pa ang masasabi nilang duda sa pag-iimbestiga? Kasi kung duda sila, dapat noon pa sila nagreklamo. So na po sa July 27, halos isang taon na ang flood control scandal. Sabi po ng ilan, selective daw ang ipinakukulong. Ano pong latest na investigasyon dito ng gobyerno? Kita naman natin kung paano ba nagsasagawa ng pag-uulat ang ombudsman sa mga natatapos na nila o yung mga pending cases na nasa kanila, pati po ang DOJ. So ito naman po yung mga investigating bodies na talagang humaharap sa mga kaso patungkol sa flood control projects na mga maanomalya. So kung sinasabi nila na selective, kung meron silang nakikita na dapat nakasuhan at sila may mga ebidensyang maliliwanag, sabi nga natin, idiretso na nila yung complaint nila sa ombudsman o sa DOJ.
So hindi na sila kailangan maghintay ng anumang ginagawang pag-iimbestiga sa Senado kasi ang Senado naman in aid of legislation lang ito. So hindi nila kailangan maghintay na anumang pag-iimbestiga mula sa Senado or sa House. Kung meron silang ebidensya, kompletong ebidensya nila, gumawa sila ng complaint and then isumiti na nila sa ombudsman. Kasi ang ombudsman naman po ay independent body at hindi po yan sakop ng ehekutibo. So paano masasabing selective justice kung yung mga tinuturo nila ay ito mismo nagtuturo ay hindi naman sila nagbibigay ng anumang ebidensyang makakapag-akyat sa kaso sa korte. Isa po sa mga nasasakot dyan ay si dating Congressman Zaldico. Nung maharang siya sa Germany, sinabi nun ng gobyerno na tinatrabaho na yung pagpapauwi sa kanya. Ano pong latest dito? Sa ngayon, Rafi, hindi ko pa natanong ang DILG patungkol dyan at siguro kung meron man silang ginagawa na aksyon, hayaan na lang muna natin sa kanila kasi operasyon to eh. Ilan po ang hindi pabor dun sa appointment ni dating DBM Secretary Amenah Pangandaman bilang CEO ng isang government Islamic bank dahil nadawit siya sa flood control scandal? Ano pong tugon dyan ng palasyo? Actually, Rafi, marami naman pwedeng magturo. Siguro kung may ebidensya sila, uulitin ko na lang, kung may ebidensya sila sa mga taong kanilang pinagdududahan, hindi po ba mas maganda na isampan na nga nila yung kaso? Sa ngayon po kasi, Sir Rafi, wala kasing kaso na pending sa ating pagkakaalam dahil yung patungkol naman sa PhilHealth funds ay na-dismiss. Ito. So ngayon, wala tayong nakikitang kaso na kinasasangkutan ni dating Secretary Amenah Pangandaman at kung siya'y nasasangkot sa flood control project na di umano-anomalya, ang Pangulo naman po ay open. Lahat ng pwedeng magsalita patungkol dito at sila may ebidensya, open po ito sa pag-iimbestiga. Sabi nga natin, kung meron sila ebidensya, pwede na po sila makipag-usap or magsampa na mismo ng complaint laban sa mga taong kanilang iniisip na dapat na managot. Naka-impluensya po ba yung mga reklamo laban kay dating Secretary Ted Herbosa naman sa pagtanggap ng Pangulo sa kanyang resignation? Sa ating pagkakaalam ay hindi ito naging usapin. Sa ating ibinigay na impormasyon sa atin ay dahil nga sa kalusugan ni Secretary Ted Herbosa. At mahirap naman po kasi na mawalan ang dole, ng DOH ng mamumuno dahil sa ang dating sekretary ay may iniindang karamdaman. So mas nabuti po ng Pangulo na mag-appoint na po agad ng kapalit para po walang maantala na proyekto para sa pantulong sa ating mga kababayan pagdating sa kalusugan. Personal choice po ba ng Pangulo si Dr. Jose Pujalte Jr. bilang bagong health secretary o kilala ho ba niya? O meron ho bang nag-recommend sa kanya? Wala tayong nalaman kung may nagrekomenda at definitely naman ito ay na-vet at tinignan kung ano ang kanyang skills, ang kanyang capacity at nakita ng Pangulo na may kakayanan si Dr. Pujalte. Ano naman po ang priorities ni bagong Cabinet Secretary Benher Abalos? Unang-una ay dapat marami siyang mai-accomplish kasi hawak niya din yung mga yung normal na reklamo sa pay saka sa 8888. So ito ay dapat na ma-monitor ano yung mga problema ng taong bayan kasi maliit na mga problema dapat din sinusolusyonan, hindi lang yung malalaki. So yan ang gustong patutukan ng Pangulo kay CABSEC, Benher Abalos, para lahat ng maaari may iniinda, maliit man o malaki, ay natututukan ng gobyerno. Posible pero din po bang atasan din ng Pangulo si CABSEC Abalos na tumulong sa paghanap, papauwi sa bansa ng mga personalidad na pinaghahanap po ngayon ng gobyerno? May naka-assign naman po kasi dyan na mga opisyales at pwede na maiutos ng Pangulo pero sa tingin natin ay hindi pa naman ito ang pinakamandato ng CABSEC. May reaction po bang Malacanang doon sa sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na ipipressure nila yung mga bansa na mag-withdraw sa ICC kasunod ng government-wide campaign nila kaugnay nito? Well, polisiya po ito ng bansang US at iginagalang natin ang kanilang pananaw. Sa ngayon ay wala tayong masasabi dahil tayo naman po ay tumutugon lamang kung ano yung sinasabi ng batas natin. Maraming salamat, Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Maraming salamat, Rafi. Day 5 na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Kuha tayo sa latest sa Senado, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, ngayon ngang day 5 ng impeachment trial ay inaasahan po ang pagsalang pa rin ni Attorney Jeremy Lotok. Ito po yung hepe ng NBI Cybercrime Division. At siya nga po ay isinalang na kahapon, pero siya ay inaasahan pa rin ipagpapatuloy ngayong araw na ito. Siya yung namuno sa investigasyon sa sinasabi ng prosecution ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Hindi pa kasi tapos ang cross-examination kahapon. Kapag natapos yan, Rafi, ay isusunod naman si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Si Lopez po ay narito na rin sa Senado kahapon, pero hindi po siya naisalang. Inaasahang tatanungin siya ng prosecution tungkol sa press conference noong November 23, 2024 kung kailan umano nagbanta ang bise. Si Lopez ay dumalo rin sa naturang press con at ipinalabas sa harap ng impeachment court ang ilang video niya na emosyonal sa naturang pulong balitaan. Inaantabayanan din kung darating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Rafi, ay walang kumpirmasyon dito ang OVP, pero dati nang sinabi ng clerk of the impeachment court na araw-araw naman nilang pinaghahandaan ang ganitong bagay at pwede naman daw bumisita ang Vice President dito. Ilan pang update, Rafi, na naibahagi ng spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol ay natanggap na ng impeachment court ang memorandum ng respondent o ng bise at ang memorandum din ng House Panel of Prosecutors kaugnay sa pagsabina ng tax records at bank records ni VP Sara at kanyang mister. Pinaalalahanan daw ng presiding officer ang dalawang panig na maghanda sa oral argument sa Miyerkules kaugnay dito. Sa ngayon, Rafi, ay patuloy yung nakikita nating paghahanda ng Office of the Sergeant at Arms. Pero yun nga, nung tayo'y magtanong-tanong, hindi pa nakatitiyak talaga ang pagdating dito ng bise, bagamat meron ding impormasyon na merong coordination na nagaganap. So yun muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Update naman tayo kay Senador Rodante Marcoleta na inaresto noong isang linggo para sa kasong plunder. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, naka-wheelchair nang ilabas sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta. Nakasuot din siya ng protective vest, detainee shirt at nakaposas ng isakay sa coaster ng PNP na magdadala sa kanya sa Philippine General Hospital. Ang pagdala sa kanya sa PGH ay bilang pagsunod sa utos ng Sandigan Bayan para siya ay sumailalim sa independent medical examination. Mahigit isang linggo nang nakakonfine sa PNP General Hospital ang senador matapos maaresto dahil sa kasong plunder. Nakitaan siya ng iba't ibang karamdaman gaya ng mild pneumonia at degenerative disc disease habang nakakonfine sa ospital ng PNP. Pero ang nais sa Sandigan Bayan ay sa ibang pasilidad naman siya suriin. Sabi ni PNP Public Information Office OIC Colonel Allen Reyco, bagamat sinusuportahan nila ang medical assessment ng kanilang mga doktor, mas mainam na rin daw na magkaroon ng independent examination para mawala ang mga pagdududa na binibigyan ng special treatment ang senador habang nasa kustudiya ng PNP CIDG. Yan ang bigas mula rito sa Camp Crame, balik si Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Posibleng bumaba ang singil sa pamasahe sa eroplano ngayong buwan. Ayon sa Civil Aeronautics Board, epektibo ang mas mababang fuel surcharge na Level 8 mula July 16 hanggang 31. Sa ilalim ng Level 8, magiging 253 hanggang 787 pesos ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights naman, mahigit 800 hanggang mahigit 6,000 pesos ang ipatutupad na fuel surcharge. Level 9 ang umiiral na fuel surcharge mula July 1 hanggang bukas, July 15. Bahagyang tumaas ang water level sa Angat Reservoir. Sa pinakabagong tala ng Pag-asa, nasa 156.34 meters na ang water level doon. Mababa pa rin yan sa 160 meters na critical level. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya. Sa aking panayam sa Pag-asa, sinabing hindi raw agad mararamdaman ang epekto ng mga nararanasang pag-ulan sa water level ng reservoir.
Meron po tayong tinatawag na lag time. So yung iba po kasi mga pag-ulan ay nabuhos doon po sa mountainous area po ng watershed. So meron pa pong time para bumaba yung tubig mula sa bundok, papunta po doon sa or makapag-report siya ng positive or pagtaas ng level ng tubig po sa isang dam. Mid-July to end ng July up to first week or sa start po ng August, doon po nagre-recover po yung or recovery period ng lahat po ng minomonitor na dams po dito sa Luzon. Binuksan sa Philippine General Hospital sa Maynila ang kauna-unahang bone marrow transplant unit sa bansa. Bunga ito ng pagtutulungan ng PGH at ng I Want to Share Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga batang may cancer at kanilang pamilya. Dumalo sa pagbubukas ng unit si First Lady Liza Araneta Marcos kasama ang ilang opisyal ng PGH at University of the Philippines, Manila. Ayon sa foundation, bone marrow transplant ang isa sa mga pinaka-epektibong treatment sa mga batang may leukemia at iba pang sakit sa dugo. Binuksan ang bone marrow transplant unit sa PGH para daw mas maraming batang may cancer ang matulungan sa pagpapagamot. May pa-surprise collab ang cast members ng Kapuso Afternoon Prime series na You're My Favorite Song at Born to Shine. Pahiwatig na ba ito ng isang crossover? Spotted sa iisang video si Angel ng You're My Favorite Song, played by Caprice Cayetano, kasama ang grupong Yumi ng Born to Shine. Na-excite naman ang fans. Mapanood ang Born to Shine 2:30 p.m. Mondays to Saturdays, habang mapapanood naman ang You're My Favorite Song Monday to Friday, 4:05 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Pakitaan ng panganaman ang atake ng bonding ng cast members ng upcoming Kapuso medical drama na Code Gray. Good vibes ang kulitan off-cam ni Alden Richards, Andrea Torres, Faith De Silva, Christopher Martin at John Lucas na nakasuot ng kani-kanilang scrubs para sa kanilang role sa serye. Mapapanood yan soon sa GMA. Kinaaliwan ng isang pamamanhikan sa Alaminos, Laguna. Ang paghingi kasi ng basbas mula sa pamilya nag-ala thesis defense. Ay, nag-grade na ako. Mukhang terror ang panelists sa thesis defense. Pamamanhikan ng engaged couple na sina Keith Dagundong at Jeliza Diaz. Kwento ni Hughes Cooper Jeline Diaz, na kapatid ng bride-to-be, ipinost niya ang video dahil sa mga hirit ng kamag-anak nila sa presentation. Naging magaan at masaya naman daw ang pamamanhikan, kaya defended at nakauno pa ang dalawa. Na-appreciate din ng kanilang pamilya ang formal na paghingi ng basbas ng fiancé ng kanyang kapatid. Ang video may mahigit 200,000 views na online. Keith at Jeliza, kayo ay certified main characters. Ang galing taas ng grade. Oo nga. Yan po ang mainit na balita ngayong tanghali. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo totoo.